programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda. Feeling. Mga kamarkada, excited na ba kayong mapakinggan ang bagong dramahan sa grupo ng Bandingan? So ano pang hinihintay nyo? Tara na, kinig na, enjoy, Pumpanis! I can live, I can love, I can reach the heavens above, I can right what is wrong, I can sing just any song, I can dance, I can fly, and touch the rainbow in the sky, I can be your good friend, I can love you until the end. Halos kaibigan ang nagiging sandalan natin sa parte ng buhay natin. Dahil alam nating nandyan lang sila kapag kailangan natin ng karamay. Sila ang kukumpleto ng buhay natin at dyan iikot ang storya. Una sa lahat ay binabati ko kayo ng isang magandang tanghali. Ako nga pala si Jenny. Ang storya ko ay iikot sa grupong sinalihan ko na hanggang ngayon ay aktibo pa rin ako. At ang tinutukoy kong grupo ay ang Bandingan ng mga pasaway sa MOR 101.9. Maraming nagtatanong kung paano nga ba nagsimula ang grupong ito. Taong 2012 kasagsagan ng Facebook noon, wala pa talagang official na grupo o maging pangalan nito. Dahil nga sa addiction sa pakikinig ng radyo noon sa FM, kaya ako napabilang dito at sa unang taong pagsasama. Hello mga friends, isang taon na pala ang grupo nating Bandingan ng mga pasaway. Parang kailan lang, no? Yan, nag-reply na sila. Oo nga, ang bilis ng araw. Di natin namalayan na isang taon na pala tayo. Happy 1-year anniversary mga friends. Sana magtagal pa tayong magkakasama. Hey, wait, mga friends. Yung AB natin pala, huwag niyong kalimutan. Next week na yun. Uy, nag-reply. Oo naman. Sama kami. Di pwedeng wala kami doon. Kita-kits ti Jenny. Okay. Sige. Kita-kits na lang. Good night, mga friend. I can live, I can love, I can reach the heavens above, I can right what is wrong, I can sing just any song, I can dance. Sobrang thankful ako dahil naging parte ako ng grupong ito. Habang tumatagal ang samahan, marami na ako naging ka-close at naging best of friends. Sina kapatid Ming, si Tay Diego, Melay, Netsky, Mike, Kate, Leonie, Marietta, Marisa, at marami pang iba. Di ko na sila babanggitin dahil sa sobrang dami. Sobrang saya lang ng lahat. Minsan, umabot kami ng madaling araw sa pakikipagkulitan sa kanila, lalo na ang founder ng grupong ito. Ganon talaga kapag may mga kaibigan kang nandyan. Hindi mo namamalayan, nakakalimutan mo mga problema mo sa buhay. Samantala, naidaos namin ang isang taong anibersaryo ng maayos at kasabay nun ang mga kanya-kanyang tawagan sa grupo. Nagkaroon kami ng mga love team tulad ng Tiyanong na may tiyanang,
prince na may princess, sweetie pie, at nagkaroon din ng royal family, Tantongko family, at kabilang ako doon. At sa hindi inaasahang pangyayari, ang isang pamilya nabuwag. Pero ang RF, nandun pa rin. Dahil sa aming inang bayan, si Inay Lense. Isang araw nang mag-usap-usap kami nang pupuntahan namin ang aming ina sa bahay nila, pero mayroon kaming hindi inaasahang malaman noong panahon yun. Pala yung bahay ni Nay Lindsay. Tara, sabay-sabay na tayong pumasok. Tao po, Inang Lindsay. Nandito po kami. Oh, kayo pala. Anong ginagawa niyo dito? Bakit di kayo nagpasabi na pupunta kayo para nakapagpahanda ako ng pagkain? Kasi po, Nay, bibisitahin namin kayo para naman makita namin ang kagandahan ng aming Inay Len. Oo, Inang Lindsay. Gusto namin kayong kumustahin at surprisahin. Naku, salamat at nagabala pa kayo na puntahan ako. O siya, pasok na kayo sa loob at nang makapahinga naman kayo at makapagmerienda. Tiyak napagod kayo sa biyahe. O dyan kayo sa sopa, dyan kayo maupo. Dyan muna kayo ha, kukuha lang ako ng pagkain nyo. Nailin, Oh, bakit sis? bakit parang ibang itsura ng bahay mo? Lilipat ka na ba ng bahay? Oh, eto na muna pagkain nyo. Kumain muna kayo. Kasi... paano ko ba sasabihin sa inyo? Ano po ba yung sasabihin nyo? Kasi ganito yun. Aalis na ako. Pupunta na ako ng Dubai at doon ako titira. Ho? Pero bakit po? At ngayon nilang sinabi sa amin. Ganun na nga ang nangyari. Inilahad naman sa amin ni Inay Lense ang lahat kung bakit siya pupuntang Dubai. Hindi namin maiwasan ang umiyak at malungkot dahil aalis na ang aming ina. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang samahan kahit ganun na nga ang nangyari. Lumipas ang ilang araw, di ko akalain na may magtatapat sa akin ng pag-ibig. Walang iba kundi si Prince Richard ko. Nagulat ako nang magpost sa wall ng bandingan ang mga kaibigan ko at nag-PM. Tapuntahan at sagutin ko na daw si Prince Richard at tinukso-tukso kaming dalawa ni Richard na mga ka-group mates namin. Jean, gusto naman? Okay naman, Chard, ikaw. Eto, okay naman din. At naghihintay pa din sa sagot mo sa akin. Kasi di ba nga sabi ko naman sa'yo, friends lang tayo. Sorry talaga, pero... yun naman pala eh. Hindi may chance? Tama ba? Hindi. Ang ibig kong sabihin, okay ka naman. Pero, mas mahalaga talaga yung friendship natin. Sorry talaga, Ganun ba? Kaibigan lang pala na
Sige, ano na. Sagutin mo na si Prince Richard. Ba't ba kasi ayaw pang sagutin yung tao? Oo nga, para naman lalo kang sumayat. Tsaka, nasitan ka na, no? Sagutin mo na yan! Sagutin mo na yan! Sagutin mo na yan! Ay nako, magsitigil na nga kayo dyan. Ewan ko, wag nga kayong maingay dyan. Baka si ayaw mo sagutin ha? Ano ba talaga? Sabihin niyo tao para alam mo agad yung status niya sa'yo. Pinangungunahan niya na naman ako Ano kasi, kaibigan ko lang siya at hanggang doon lang yon. Naintindihan nyo? Nye, ano ba naman yan? Sayang. Kaibigan lang, ang sakit nun. Grabe Kung ako lang talaga yung... Ay, nako. Sasagutin ko na. Basta, kaibigan lang. Ang kulit nyo Period. I can live, I can love, I can reach the heavens above, I can right what is wrong, I can sing just any song, I can dance, I can fly, and touch the rainbow in the sky, I can be a good friend, I can love you until the end. Hindi ko pinakinggan ang panunukso nila na sagutin si Richard dahil ang turing ko sa kanya ay kaibigan lang. Kaya ayaw kong masira ang pagiging magkaibigan namin. Sinabi ko sa kanya na kahit ilang beses pa siyang manligaw sa akin ay hindi ko siya sasagutin dahil kaibigan lang talaga ang maituturing ko sa kanya. Sa di ko inaasahan sa grupong bandingan ko makakahanap ng mga totoong kaibigan na si Sis Jen na laging nandyan para magbigay ng payo at ganun din si Sis Ron na walang sawang pangangaral sa akin at sa aming lahat. Hanggang sa naging kaibigan ko si Donyang Cecilia, Mami Gens at si Jo. Kahit mataba at kalabaw ay loves namin lahat yan. Kaya mga kabanding, ang di ko makakalimutan ay yung mga taong nandyan pag malungkot ka at kasabay mong tumawa. At nang sumapit ang Christmas party, maraming dumalo at lahat nag-enjoy lang. Magkakaroon tayo ng summer outing. Pare, pinagpaplanuhin na yon. Kaya mag-ready na kayo ha. Ang mga two-piece nyo dyan, ilabas-labas na. Summer outing? Wow! Oo, Jean. And guess what? May mga bisita tayong napupunta sa event. Ang ilan sa kanila yung mga DJs ng MOR. Like si DJ Popoy at si DJ Yasmin. Pati nga si Sir Jem pupunta. Ka-excited much na ako. Ako nga din, Ate Cecily. Excited na rin ako kasi makikita ko na naman si Ahum. Okay guys, kain na ng kain ha. Huwag kayong maya. And enjoy the party. Mamaya mag-exchange gift na rin tayo. Sayawan, kwentuhan at kantahan ang buong gabing yun. Pero bigla kaming nalungkot nang bigla na lamang hindi natuloy ang outing. Pero ang di ko makakalimutan dahil sa best ever event na yun, dahil napabilang ako sa pagiging admin ng grupo at si Ate Cecil. Sobrang nagulat ako at alam ko na di ko kayang gampanan ang pagiging admin.
Alam mo, Jean, magtiwala ka. Kaya mo yan. Kaya ka namin napili bilang isang admin, may tiwala kami sa'yo. Lalo na sa kakayahan mo. Kahit huwag kang mangamba. Just do it, okay? Kasi sis Jen nagulat lang talaga ako. Di ko akalain na yung mapipili Ikaw mo. pa? Basta kaya mo yan. Wala naman perfecto sa atin O tingin mo kami. Kami din naman may mga pagkukulang din. Pero hanggat maaari, gagawin yung best para maging okay. Basta may tiwala kami sa iyo na kaya mo yan. Okay? Okay sis Jen, basta tulungan niyo lang ako. Sobrang nagpapasalamat talaga ako sa inyo sa grupong ito. Salamat sis Jen sa pagtitiwala niyo. At dun nga ako naging official na admin ng grupo. Nagulat man at maraming tanong na baka hindi ko magampanan, ay tinanggap ko pa rin ng buong puso. Dahil alam kong may tiwala sila sa akin. Hanggang dumating ang araw ng panibagong outing namin, ay di mapigilan ang mga ngiti sa labi ng buong miyembro ng bandingan. At nang gabing yun, Hinan yung mga admin, ang mga anak natin, ang babait nila at ang sasaya nila. Kitang-kita sa mga mukha nila na hindi sila nagsisi na sumama sa nabuo nating grupo. oo nga sis Jen sobrang saya. Tsak na maski sa pag-uwi nila, dala-dala pa rin nila ang ngiti sa mga mukha nila at di magtatagal, madagdagan tayo at dadami hanggang sa lahat magkakakilala at magkaroon ng mga kaibigan. Tiyak na magkakatotoo yan, Admin Jean. Basta ipagpatuloy lang natin ang gawain at tungkulin natin dito sa Bandingan Group. Oo nga sobrang saya nila Sulit lahat ng pagod nating mga admins. I can live, I can love, I can reach the heavens above. I can right what is wrong, I can sing just any song. I can dance, I can fly, and touch the rainbow in the sky. I can be a good friend, I can love you until the end. What took you so long to make? Ang ibang miyembro namin ay doon mismo nagkaroon ng BF, GF sa grupo at mga kanilang kaibigan, pero laking gulat ko nang bila akong kausapin ng hipag ko. Tumawag sa akin na umuwi na ako ng Davao at doon na ako maninirahan at ayaw na akong pabalikin dito sa Maynila. Sobrang nalungkot ako dahil lalayo ako sa mga kaibigan ko, kaya bago ako umuwi galing Laguna ay nagpaalam ako sa kapatid Rona ko. Sinabi ko sa kanya lahat. Sobrang nalungkot siya, bakit di ko daw sinabi na uwi na ako. Nag-iiyakan kami sa terminal ng bus na mga magpapaalam na ako sa kanila. Sis Ron, may sasabihin ako sa'yo. Ano ba yan? Paano ko ba sasabihin ko sa'yo? Sana hindi ka mabibigla. Siguro, ito na yung huli nating pagsasama. Sorry kung ano, hindi ko sabi sa inyo agad. Kahit ako, nahihirapan ako magpaalam. Alam niyo naman. Alam niyo naman, di ba?
Ang hirap magpaalam sa inyo. Dahil mahal na mahal ko kayo. Ang bigat-bigat sa pakiramdam. Tuloy na talaga. No choice ako. Grabe ka. Piniiyak mo ko. Basta lagi ka mag-iingat dun, ha? Ang daya mo talaga. I love you. Ingat ka. Mahal na mahal ka namin. Oo. Sige, mag-iingat ako lagi. I love you. Ingat. Mahal ko kayo. At salamat sa inyong lahat. Na tinanggap niya ako. At naging kaibigan niyo. Lalo na sa'yo, Sis Jen, Sis Ron. Alam niyo lahat ng tungkol sa'yo. Salamat sa inyo. Mamingis ko kayo. Paalam sa inyo. Ingat kayo. Yun na ang mga huling sandali namin na magkakasama. Nagkaiyakan kami sa terminal ng bus at tumawag sila Jer at doon ako lalong napaiyak ng husto nang sabihin yun na parang yun na ang huli naming pagkikita. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga taong naging malapit sa akin, lalo na ang grupong kinabibilangan ko. Kaya ito lang masasabi ko sa mga co-admins at miyembro ng bandingan. Kahit lumayo ako, isipin lang ninyo lagi na nandito pa rin ako, nakatatak sa puso ng buong bandingan. Pero nung panahong yun, hindi ako natuloy sa kadahilan ng ayokong lumayo sa mga naging parte na ng buong buhay ko. Kaya sinasabi ko yun sa hipag ko at ayos naman sa kanya. Pinalabas ko na lang na nag-outing ako noon. Minsan, ganun talaga ang buhay natin. Maraming taong darating at magiging bahagi sila ng sistema mo. At siguro, maging sa mga kagustuhan at mga pangarap mo. Sobrang tinitreasure ko ang mga bagay na naging buhay ko. At sa isa nga ron ang magkasama ko ang mga naging tunay na mga kaibigan ko. Marami mang karanasan akong naranasan sa grupong ito. Masasabi kong masarap mabuhay dahil may mga taong handang ialay ang oras nila sa'yo. Maging sa kapighatian mo. Sa ngayon, katatapos lang ng 2nd anniversary namin at masaya kaming hintayin pa ang mga susunod na taon, pagsasamahan ng grupo at tuloy pa rin ang kasiyahan sa grupong ito. Hanggang dito na lang mga pasaway at sana may mga aral kayong napulot. Lubos na nagpapasalamat, Admin Jenny. Kung ito man ang huling awiting, nais kong malaman mong ika'y bahagi na ng buhay ko. At kung may huling sasabihin, nais kong isang biting
Nilikyan mo ng kulay ang mundo, kasama kitang lumuha. Dahil sa'yo ako'y may pag-asa. Ang awiting ito'y para sa'yo. At kung maubos ang tinig, di magsisisi. Dahil iyong narinig mula sa labig ko. Salamat, sana iyong marinig tibok ng damdamin. Ikaw ay mahalaga sa akin, ang awitin ko'y iyong dinggin. At kung marinig ang panalangin, lagi kang naroroon, humihiling ng pagkakataon. Nasabi ko sa'yo ng harapan,